Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang In Hell. Now sit back and enjoy the movie. Si Kyle LeBlanc ay isang American overseas worker na nagtatrabaho sa isang steel mill sa Russia. Matapos magreklamo ang kanyang asawa tungkol sa hindi niya pagbibigay ng sapat na oras sa kanya, plano niyang bisitahin siya sa kanyang bakasyon. Habang nagmamaneho pa uwi, tinawagan niya ito upang ipaalam ang tungkol sa kanyang pagbisita, ngunit narinig niya itong sumisigaw habang inaabuso ng lalaking si Seryokovich at sinaksak siya sa tiyan nang lumaban siya. Nagmamadaling umuwi si Kyle upang tumulong, ngunit naabutan niyang patay na ang kanyang asawa, habang si Kovich naman ay tumakbo palabas ng bahay. Matapos niyang habulin ang lalaki, pareho silang dinala sa istasyon ng pulisya, ngunit ginamit ni Kovich ang kanyang impluwensya at sinuhulan ang hukom na idineklara siyang inosente sa kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dahil sa galit sa hindi makatarungang desisyong ito, inagaw ni Kyle ang baril mula sa isa sa mga gwardya at binaril si Kovich ng maraming beses sa gitna mismo ng courthouse. Bilang resulta ng krimeng ito, sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong at pinagkaitan ng karapatan sa parol. Dinala siya sa Kravovy Prison, kung saan ang warden na si General Harushov ay pinarusahan ng isang bilanggo sa harap ng mga bagong salta upang ipadala ang mensahe na maaari nilang harapin ang katulad na parusa kung susubukan nilang tumakas. Habang isinusumite ang kanyang mga gamit, binugbog si Kyle ng opisyal na si Lieutenant Victor dahil tumanggi siyang ibigay ang kanyang wedding ring, ngunit pilit itong tinanggal ni Victor. Nang dumating ang gabi, dinala ng ilang opisyal ang isang Amerikanong preso na nagngangalang Billy sa isang selda, kung saan binugbog siya at ginahasa ng isang gangster na si Andre, na sinuhulan ang mga opisyal upang tuparin ang kanyang pagnanasa. Kinaumagahan, ang sugatan at takot na si Billy ay dinala sa infirmary, habang si Andre naman ay mahinahong lumabas ng selda. Habang tinutokso ni Andre si Kyle sa parehong paraan na ginawa ng killer sa kanyang asawa, nakipag-away si Kyle sa kanya ngunit agad silang inawat ng mga opisyal bago siya ikinulong sa solitary confinement bilang parusa. Matapos gumugol ng maraming oras sa maruming selda, nagpasya siyang mag-hunger strike at sinubukang magpakamatay ngunit siya'y nabigo. Palagi siyang nagkakaroon ng flashback ng kanyang namatay na asawa na nagudyok sa kanyang patuloy na mabuhay at kalaunan ay sinimulang kainin ang pagkaing ibinigay sa kanya. Hindi nagtagal, inilabas siya at inilipat sa selda ng bilanggong si Taylor na kilalang pinatay ang lahat ng dating mga nakasamang cellmate. Pagdating doon, sinabihan siya ni Officer Victor na mag-ingat at inalok na kaya niyang baguhin ang kanyang selda kapalit ng pera, ngunit tumanggi si Kyle. Medyo natakot si Kyle sa kanyang cellmate dahil sa kanyang masamang reputasyon, ngunit hindi siya nagsalita ng anumang bagay tungkol sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, binisita siya ng kanyang bayaw at tiniyak sa kanya na nagsusumikap siyang mapalaya siya, ngunit inutusan niya muna si Kyle na bayaran ang mga gwardya upang mapadali nila ang kanyang buhay. Kalaunan ay nakasalubong ni Kyle si Billy sa prison yard, na nagsabi sa kanyang nasentensyahan siya ng 1 taon at kalahati dahil sa pagmamaneho habang nakadroga at naibangga ang kanyang sasakyan sa isang restaurant. Habang nag-uusap sila, sumali ang isa pang naka-wheelchair na inmate na si Sasha at ipinaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay sa Kravovy Prison. Ibinunyag niya na si Andre ay bahagi ng Russian Mafia na nagbabayad ng sapat na pera sa mga gwardya upang magawa ang mga bagay sa sarili niyang paraan at pinamumunuan ng isang gang sa loob ng bilangguan. Pinaalam rin ni Sasha ang tungkol sa kanyang impluwensya at sinabihan silang lumapit sa kanya kung sakaling may kailangan sila. Nagsimula nang makapag-adjust si Kyle sa kulungan, ngunit parati siyang ginugulo ni Andre at tinutuksong makipaglaban sa kanya. Matapos siyang takutin ng kanyang cellmate na si Taylor sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya, binayaran niya ang isang gwardya at hiniling sa kanilang baguhin ang kanyang selda, ngunit inutusan siya ng mga itong maghintay o taasan ang presyo. Pagkaraan ng ilang araw, isang malaking labanan ang inorganisa sa bilangguan. Sinabi sa kanila ni Sasha na si General Harushov ang nag-organisa ng mga labang ito at nagsusugal sa pamamagitan ng pagtaya ng kanyang pera sa mga fighters. Kilala si Andre bilang ang pinakamahusay na fighter sa Kravovy Prison dahil hindi pa siya natatalo sa laban at palaging binubugbog ng husto ang kanyang mga kalaban. Habang nanonood ng laban, tinanong ni Kyle kung nakikilahok din ba dito ang kanyang kasama sa selda, ngunit sumagot si Sasha na matagal nang tumanggi si Taylor na makibahagi sa mga labang ito.
Bagamat hindi gusto ng mga opisyal ang kanyang desisyon, hindi nila maaaring parusahan si Taylor dahil kumikita sila ng maraming pera sa pamamagitan ng paglalagay ng ibang mga bilanggo sa kanyang selda at pagkatapos ay isasaalang-alang ang kanilang mga kahilingan na lumipat ng ibang selda. Habang nasa trabaho kasama ang iba pang mga bilanggo, binugbog si Kyle ng ilang miyembro ng gang matapos niya silang galitin ng hindi sinasadya. Sinabi nila sa opisyal na sinubukan silang bastusin ni Kyle kaya pinahintulutan niya silang maghiganti na humantong sa matinding pagkakabugbog ng ating bida. Muling inilipat si Kyle sa solitary cell kung saan narinig niya ang isa pang bilanggo sa katabing silid at sinubukang makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng pagpukpok sa dingding. Lumipas ang mga oras at nagsimula siyang maapektuhan ng labis na kalupitan sa bilangguan, kung saan nakikipag-away ang mga gang sa isa't isa at pinapatay ang iba pang mga bilanggo dahil lang sa maliit na hindi pagkakasundo. Habang nasa trabaho, nang natamaan ng mga gwardya ang isang landmine, nagpasya si Billy na samantalahin ang sitwasyon at tinangkang tumakas kasama ang isa pang bilanggo, ngunit nabigo sila ng mabaril ang kasama, habang si Billy naman ay dinala pabalik sa kulungan. Samantala, nang muling ipinadala si Kyle sa solitary confinement, nagsimula siyang magtrabaho para sa kanyang sarili at nagsimulang magsanay upang mabuhay, ngunit nag-aalala ang kanyang cellmate dahil sa tingin niya ay nawawala na si Kyle sa kanyang tunay na sarili. Nang inorganisa ang isa pang laban, nakipagkumpetensya si Kyle kay Andre na mabilis na nakuha ang kalamangan sa umpisa pa lang ng laban. Ngunit hindi nagtagal, ginulat ni Kyle ang lahat nang magawa niyang mabaliktad ang laban at walang awang kinagat si Andre sa kanyang leeg. Agad itong ikinamatay ng lalaki, habang si Kyle naman ay nagkaroon ng mental breakdown. Ang unang laban na ito ay nagpatunay sa malaking pagbabago kay Kyle at napanatili ang isang winning streak na nagbigay sa kanya ng maraming paggalang mula sa mga bilanggo. Habang nagiging na siyang labis na marahas sa kanyang bawat laban at madalas na pinapatay ang kanyang mga kalaban, ikinaalarma ito ng kanyang mga kaibigan na sina Sasha at Billy na nag-aalala tungkol sa kanyang bagong pag-uugali. Pagkabalik sa kanyang selda, ang inmate na si Taylor na nag-aalala sa kanya ay nagtanong kung kilala niya pa ba ang kanyang sarili, ngunit na-realize ni Kyle na huli na ang lahat para siya'y magbago. Nang muling bumisita ang kanyang bayaw, pinigilan siya ni Kyle na subukan siyang palayain dahil sa tingin niya ay wala namang magbabago kaya ayaw niya nang umasa pa. Sa panahon ng selebrasyon ng Russian Independence Day, hinimok ni Sasha si Billy na tumakas, ngunit ibinunyag niya ang kanyang plano sa mga gwardya kapalit ng gamot. Matapos pahirapan ng mga opisyal, inilipat si Billy sa isa pang selda, kasama ang isang bagong bilanggo na nagngangalang Valia, na gumahasa at nagpahirap sa kanya hanggang sa mamatay siya matapos duraan ni Billy ang kanyang mukha. Nakita ni Kyle si Billy na sugatan ng husto sa selda at agad na lumapit upang iligtas siya, ngunit sumuko rin siya sa mga natamo niyang sugat. Bago mamatay, pinayuhan siya nitong wag mo silang hayaang kontrolin ang iyong buhay at gawin kang isang bagay na hindi naman ikaw. Tulad ng iba pang mga minamalas na bilanggo na namatay sa labis na pagpapahirap ng Krvavy Prison, ang katawan ni Billy ay tahimik na ibinaon sa lupa nang hindi ipinapaalam sa sinuman. Dahil sa kanyang payo, nanindigan si Kyle para sa kanyang sarili at tumanggi ng lumaban, dahilan para ibitay siya sa labas bilang parusa para makita siya ng lahat. Hinarap niya ang malupit na lagay ng panahon, ngunit hindi siya sumuko at tumangging maging bahagi ng kanilang hindi makataong laro. Samantala, si Taylor, na nalaman ang tungkol sa pagtataksil ni Sasha kay Billy, ay nagpasyang parusahan siya sa pamamagitan ng pagbuhos ng gasolina sa buo niyang katawan at pagkatapos ay sinindihan siya ng apoy. Dahil sa inspirasyon at katapangan ni Kyle, nagpasya ang ibang mga bilanggo na manindigan para sa kanilang sarili. Niresolba ng magkakatunggaling gang ang kanilang mga alitan, nagsimulang magkaisa, at tumangging labanan ng isa't isa. Dahil ang bawat isa sa kanila ay tumanggi ng maging bahagi ng laro, wala nang nagawa ang mga opisyal dahil hindi nila kayang parusahan ang lahat. Ang sitwasyong ito ay ikinadismaya ni General Hrushchov at ng kanyang mga kapwa-opisyal dahil dati silang kumikita ng maraming pera mula sa pagsusugal sa mga laban. Matapos panagutin si Kyle sa pagrerebelde ng mga bilanggo, plano nilang patayin siya para ayusin ang mga bagay-bagay. Inalis si Kyle mula sa pagkakakulong at inilipat sa infirmary kung saan naalala niya ang kanyang asawang si Grace na nagpahayag ng kanyang kaligayahan nang nagawa niyang makabalik at nabago ang kanyang pag-uugali. Nagreklamo si Kyle na miss na niya ang kanyang asawa, ngunit sinabi sa kanya ni Grace na walang sino man ang nawawala hanggat may isang taong nakakaalala sa kanila.
Sa sobrang galit sa mga ikinikilos ni Kyle, dinala ni Officer Victor ang pinakamapanganib na bilanggo na si Yuri at pinilit siyang makipaglaban kay Kyle. Habang naglalaban, pumukpok si Kyle sa pader katulad ng ginawa niya sa solitary cell at nakilala naman ito ni Yuri dahil siya lang ang taong sumubok na makipag-usap sa kanya. Agad niyang itinigil ang laban at nakipagkaibigan kay Kyle. Ikinagalit ng opisyal ang sitwasyong ito, kaya tinutukan niya sila ng baril at pinilit na maglaban, ngunit sa halip ay inatake siya ni Kyle at Yuri. Humantong ito sa isang riot, kung saan ang mga bilanggo ay nagsimulang magprotesta laban sa mga gwardya at lumabas sa kani-kanilang mga selda. Ilang beses na binaril ng opisyal si Yuri, ngunit nagawa niya pa ring mapabagsak si Victor. Habang sinisimulan ng mga bilanggong sirain ang lugar, lumapit si Kyle kay Yuri at sinubukan siyang aliwin, ngunit binawian din siya ng buhay dahil sa mga natamo niyang sugat. Hindi nagtagal, nakontrol na ng mga gwardya ang sitwasyon nang magtawag sila ng karagdagang puwersa na nagpaatras sa mga bilanggo pabalik sa kanilang mga selda. Habang dismayadong nakaupo sina Kyle at Taylor, ikinwento ni Kyle ang tungkol sa pagpatay sa kanyang asawa. Ibinunyag niya na nang nawala siya sa kanyang sarili, naglaho rin si Grace ngunit ayaw niya nang ulitin ang parehong pagkakamali sa pagkakataong ito. Nang makita ang galit sa mga mukha ni Kyle, ipinahayag ni Taylor na matutulungan niya siyang makatakas. Pagkabalik nila sa kanilang selda, ibinigay ni Taylor ang ilang mga dokumento na naglalaman ng mga patunay ng lahat ng mga pagpatay at katiwalian na nangyari doon sa nakalipas na 20 taon at ipinaliwanag na nangangailangan ang kanyang plano ng isa pang huling laban. Bagamat ayaw na muli itong gawin ni Kyle, pumayag na rin siya dahil ito lang ang pagkakataon niyang makalabas. Inisip ni General Hrushov na tagumpay niya ito dahil binigyan siya nito ng pagkakataong patayin si Kyle at alisin na siya ng tuluyan sa Krvavy Prison. Kinabukasan, muling nagpakita ng magandang laban si Kyle kontra kay Valia at idinislocate ang kanyang balikat. Dahil dito, sinubukan ni Valia na saksakin siya ng pocket knife, ngunit aksidente nitong natamaan ang isa pang leader ng gang, habang si Kyle naman ay inihampas si Valia sa isang poste habang sinasabing para ito kay Billy. Gaya ng mga sinabi sa kanya ni Taylor, tinangka ng mga opisyal na ilabas si Kyle sa bilangguan para barilin siya. Samantala, pumasok si Taylor sa garahe sa pamamagitan ng isang lihim na daanan at inatake ang mga gwardya upang iligtas si Kyle. Matapos makuha ang mga susi mula sa isang gwardya at nang matanggal ang kanyang handcuffs, muling kinuha ni Kyle ang kanyang wedding ring at inipit ang gwardya ng sasakyan. Pagkatapos magpalit sa uniforme ng gwardya, hiniling ni Kyle kay Taylor na sumama sa kanya, ngunit tumanggi siyang umalis at ibinigay lang ang mga dokumento, habang sinasabi sa kanya na tiyaking malaman ng buong mundo ang tungkol sa lugar na ito. Nang makuha ni Kyle ang sasakyan at balak ng umalis, bumalik si Taylor sa opisina ng general at pinatay siya, bilang paghihiganti sa kanyang mga maling gawain. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga gwardya si Taylor at dinala siya pabalik sa kanyang selda, habang si Kyle naman ay matagumpay na nakatakas sa lugar. Nang makabalik sa US, inilathala niya ang mga dokumento na humantong sa pagsasara ng Krvavy Prison pagkatapos ng 3 buwan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.